Sadyang unti-unti na ngang lumilinaw ang lahat ng katotohanan matapos ang isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado at hindi pagsipot ng nasabing star witness ng Quad Committee, si dating PNP Colonel at dating PCSO Chairman na si Royena Garma na di umano'y pinatawag ng Senado para dumalo sa susunod na pagdinig. Abay bigla na lamang inanunsyo ng Kongreso at tila kinumpirma naman ni Ace Barbers na noong October 1, 2024 ay nakalabas na sa detention facility ng House of Representatives si Royena Garma. Sa inihayag din ng Quadcom leader representative na si Ace Barbers na wala di umano silang ideya kung nakalabas na ng bansa si dating PCSO Chairman Royena Garma. Ang pahayag na ito ni Ace Barbers ay kasunod ng balita na nakalabas di umano ng bansa si Garma. Matapos ang pahayag ni Ace Barbers ay hindi naman ito nakaligtas sa mata ng taong bayan na tila nagdududa sa biglaang paglabas di umano ni Royena Garma ng bansa. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, sadyang pinalaya nyo lang talaga para lumabas ng bansa dahil mabubuko kayo pag nakarating ang sinungaling na si Garma sa Senado. Tiyak di umano na hindi siya palalagpasin ng mga senador kasi takot lang kayo na baka kumanta rin katulad lamang kay Police Colonel Hector Grijaldo na bumaliktad at ikinanta si Abante at Fernandez kung kailan dadalo ang dating Pangulong Duterte. Sa ikanasang pagdinig ng Quadcom sa Kamara ay sadyang lumabas ang kumpirmado manong balita na nakalabas na ng bansa ang dating Police Colonel at PCSO Chairman na si Royena Garma na siyang pilit di umanong nagsabi sa Kongreso patungkol sa reward system di umano ng dating administrasyong Duterte sa laban kontra pinagbabawal na gamot. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online, Garma umiska po na pa Estados Unidos sa labas na ng bansa si dating Police Colonel Royena Garma noong November 7, 2024. Kasama umano ni Garma sa pag-alis ng bansa ang kanyang anak. Ayon sa isang ulat patungong Washington DC sa Estados Unidos ang mag-ina. Matatandaan na si Garma, dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO Chief, ang nagsiwalat sa Quad Committee ukol sa cash fund si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Garma rin ang witness sa nangyaring draft sa nagdaang administrasyon. If you would have confirmation lang, si Colonel Garma raw po left the country last November 7th. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, nandiyan siya nung huling hearing namin eh. Kasama niya yung si dating Colonel Leonardo. He was also there, represented by with his lawyers, no, kasama. So we have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Pero hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom in the succeeding hearings? Well, we advise them na kapag kinakailangan sila, ay kailangan na mag-attend sila. So far, kasi nag-move forward na tayo nung topic, no? Napunta na tayo dito sa, tapos na tayo dun sa Barayuga case, no? Somehow, no? Meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol dyan sa kasong yan, ay nagpagbigay na rin sila ng kanilang salaysay at na-record na po ito ng ating DOJ. In fact, nag-uumpisa na ng PI, no? Yung ating DOJ sa kanila, no? I think nakausap na rin sila. So, if there are any other witness that will come out, and again, no, perhaps mention the names of these personalities, then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magkaharap sila. Yung nag-aakusa. Breaking news. Si retired Police Colonel Royena Garma tumakas palabas ng bansa kasama ang kanyang daughter. Walang kaalam-alam ang Quadcom. Ano ba yan? Okay, pakinggan natin itong flash report. DOJ kinumpirma ang pag-alis ni dating PCSO General Manager Royena Garma. Pero Garma, ayun, huli sa Amerika. At si Doc Dennis, kinumpirma ng Department of Justice ang pag-alis ng bansa ni dating PCSO General Manager Colonel Royena Garma at kanyang anak. Pero ayon nga kay Justice spokesperson Nico Clavano, kinumpirma ng PNP at CILG na inaresto at ikinulong ng mga otoridad si Garma at kanyang anak noong November 7
sa San Francisco, California sa Amerika. Ang PNP at CILG niya ang may hawak ng kabuang detalye at records ng insidente. Kung ngayon ito, inatasan na ni Secretary Boying Rimulya, si Immigration Commissioner Joel Viado na asikasuhin ang pag-uwi sa Pilipinas ni Garma. Umaasa naman ang DOJ na patuloy na maisipagtulungan si Garma sa sitwasyon ng Quadcom sa Kamara kahit pa inalis na sa kanya ang contempt order. Sa serbisyo mo sa DOJ, Christian Osores para sa Teleradio Serbisyo at Radio Presa. Okay. Maraming salamat. So yun ha, umalis. Ang Quadcom, kanina lang, nag-press conference din sila, hindi nila alam na tumakas na si Garma. You would have confirmation lang. To, Si si- Colonel Garma raw po left the country last November 7th. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, nandiyan siya nung huling hearing namin eh. nandiyan. Kasama niya yung si dating Colonel Leonardo. He was also there, represented by with these lawyers, no, kasama. So we have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Pero hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom in the succeeding hearings? Well, we advise them na kapag kinakailangan sila, ay kailangan na mag-attend sila. So far, kasi nag-move forward na tayo ng topic, no? Napunta na tayo dito sa, tapos na tayo dun sa Barayuga case, no? Somehow, no? Meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol dyan sa kasong yan, ay nagpagbigay na rin sila ng kanilang salaysay. At na-record na po ito ng ating DOJ. In fact, nag-uumpisa na ng PI, no, yung ating DOJ sa kanila, no. I think nakausap na rin sila. So, if there are any other witness that will come out, and again, no, perhaps mention the names of these personalities, then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magkaharap sila. Yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan. So yan, napakagandang nangyari to na nahuli siya kagad. Kailangang makabalik si Colonel Garma dito dahil marami siyang haharapin. Una, yung nangyari kay Police General Barayuga, na-implicate siya doon eh. Kawawa naman yung Police General na yan. Ang ano ko is talagang matino yung si General Barayuga. Ayaw niya yung kalokohan. Kaya, ayun, may nangyaring masama sa kanya. Kaya dapat mabigyan ng hustisya yung pagpaslang kay General Barayuga. So, dapat harapin yan ni Garma. Garma, malapit ng makarma. Bakit siya tumakas? May tinatago. Isa pa, yung statement niya na may reward system nung yung war on drugs ni PRRD. Hindi pa sila nagkakaroon ni PRRD. Tapos, kung November siya nahuli, ibig sabihin, kailan ba yung Senate hearing? Kasi supposed to be, yung Senate hearing, dapat nandun siya. Sabi ng Quadcom, nag-forlo daw nagbakasyon. Yun pala, bakasyon papunta ng US. Parang ang Quadcom ba, pinabayaan na lang nila, wala na silang pakialam, umalis na si Garma. Hindi pwede yun. Diba? So, again, walang perfectong, hindi ka makakapagtago sa pag gumawa ka ng kasalanan, mahuhuli at mahuhuli ka rin. At kung walang kasalanan itong Garma, bakit siya tatakas? Marami pa siyang dito. So, magaling talaga ang ating coordination with siguro Interpol ito. Nahuli ka siya kagad, binabantayan. Tumakas ba si Royena Garma o pinatake? Si Royena Garma po ay na-contempt sa House of Representatives, pero
Ayon sa balita, ito po ay nakatakas o pinatakas. Si Royena Garma po ang nagdidiin kay Tatay Digong na may kinalaman sa mga pulis pagdating sa reward money tungkol sa war on drugs. At si Royena Garma po ay may paratang tungkol sa pagpatay kay Barayuga. Ngayon si Royena Garma ay biglang tumakas or pinatakas dahil ito po ay contempt or hawak po ito ng House of Representatives. Dapat bukas po ay maghaharap si Royena Garma at si Tatay Digong sa House of Representatives, pero biglang nag-move ang Huwadcom sa darating na November 21. Ano ba ang napapaloob at ang sekreto sa isyu ng Huwadcom? Sino ba ang may kinalaman dito at bakit biglang nag-move sila ng 21 at ang biglang pagtakas ni Royena Garma or bakit nila pinatakas? Kasi posibleng pag nagharap si Tatay Digong at Royena Garma, mapunta pa rin ang loyalty ni Royena Garma kay Tatay Digong. At aminin nito kung sino ang may kinalaman sa pagdidiin sa kanya sa paggawa ng apidabit kung saan dapat ay isasangkot din dito si Colonel Hector Grijaldo na dapat niyang basahin ang isa sa statement ni Royena Garma tungkol sa pagdidiin kay Tatay Digong tungkol sa pagbibigay ng reward sa mga pulis sa war on drugs. Dito ay tumakas si Royena Garma ng biglaan. Nakapagtataka bilang contempt at hawak ka ng Senado ng Kongreso ay wala kang order o whole department order sa mga airport at bigla kang nakatakas. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod, kung bakit nakatakas or bakit nila pinatakas si Royena Garma. Ito ba ang dahilan sa biglaang pagdating ni Tatay Digong sa Huwadcom? At posibleng magkaroon na naman ng panibagong twist at ang pagkasira ng mga plano nila sa pagsira ng mga Duterte sa bansa. Nakapagtataka na bakit nakatakas si Royena Garma samantala isa sa mga pinakamalaki nilang ebidensya na magdidiin kay Tatay Digong tungkol sa war on drugs. Sino talaga ang may kinalaman sa pagtakas ni Royena Garma or sino ang nagpatakas? Tayong mga Pilipino ang makapaghuhusga dito na talagang niloloko at pinaiikot na lang tayo ng gobyernong ito para masira ang mga Duterte. Habang ang mga Pilipino ay dumaraan sa matinding kalamidad, ang gobyerno ay gumagastos ng milyon-milyon sa Quadcom. Pero hindi nila na-priority at wala silang inilalaang budget sa mga nasalanta ng bagyo. Ang pagtakas ni Royena Garma or sino man ang nagpatakas, ito ay malaking credential sa kapalpakan ng Huwadcom. Hawak nyo ang Huwadcom, hawak nyo si Royena Garma, pero wala kayong hold departure para sa taong kriminal. Sino ang nagpatakas? Ngayon, kayo na po ang bahala, mamayang Pilipino.